Guys, meron na naman akong sinubukan na bagong loan app. Nakita ko lang kasi yung ads niya sa Instagram ko, sa IG story, no? So, sabi ko, loan app ito. Kasi may loan amount, merong loan terms. So, ako naman, sinubukan ko kaagad-agad. At nag-direct ako agad dito sa Google Play Store. Dito po pala siya mada-download. At hindi talaga siya mukhang loan app dito, no? Kasi nakalagay lang dito, Smarter Credit, Early Access. So, ganun lang siya. Ako pa lang ata yung isa sa nakapag-try dito. Pero may 100 downloads na pala ito. Tinignan ko yung kanyang app details, guys. At para siyang tracker, no, ng mga credit scoring ba to, or monthly bills. Basta ganun po siya. Tracker siya. Well, before I start, disclaimer lang muna tayo. This video is not sponsored and this is just based on my personal experience po since na-encounter ko nga siya online and available siya sa public. Gusto ko kayo mabigyan ng tamang expectation before trying. Ako muna yung magta-try dito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, you can consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this bagong loan app nga po na nakita lang natin, no, sa ads, which is itong si Mint Guard Loan App. At hindi talaga siya mukhang loan app. Pero ito na nga, sinubukan ko siya. Of course, din-download ko tong loan app po na ito, no, kasi nga, na-intriga ako doon sa ads niya. And install ko siya. And then, kapag open ko po ng app, no, ito yung lumabas, privacy policy. At kapag ganito yung format, loan app ito. So, inokay ko naman siya agad-agad, no, para nga masubukan ko, diba? So, after po nito, well, dito pala, I need to input my mobile phone number. And then, dito sa gilid, guys, nakaiba yung country code niya. Diba yung country code natin is +639. So, yun yung hinanap ko muna, yung Philippines. And then, in-input ko na yung aking mobile phone number. And then, after po nito, is nag-send sila sa akin ng OTP or verification code. So, ang nagpadala sa akin, guys, is si Metacash. So, another loan app na naman po ito ni Metacash. Marami na ako na-feature na loan app from Metacash and isa ito sa latest nila ngayon. Or isa ito na entry nila ngayon this 2026. Yes, anyways, dito guaranteed na meron silang loan offer talaga. And agad-agad, i-evaluate ka agad nila at malalaman mo rin kung ikaw ay approved or rejected. Kaya lang, of course, no, may kaya lang tayo. Alamin po muna natin yung ibang details dito bago tayo makarating sa dulo. Kasi napakahalaga po nito. So anyways, no, in-enter ko pa din yung verification code para makapag-proceed ako. And then dito po, no, meron silang loan offer. Maximum credit limit po of 60,000 pesos. Pero ito, guys, subject for evaluation po ito. Hindi siya guaranteed na ganito talaga kataas ipapautang nila sa atin. But one thing is for sure, confirm loan up siya. Kasi meron siyang loan amount dito na ino-offer sa atin. So ngayon, kinlik ko tong get credit limit para makapagsimula naman ako mag-apply dito. At dito po meron silang questionnaire na kailangan po nating sagutan about our loans daw. Kung may previous loan daw tayo or existing loan, magkano daw yung overdue natin, magkano na yung total loan amount natin. Yung mga ganun pong mga tinatanong po nila dito. At ang sinagot ko lang dyan, 0 or no loan. And then after po niyan, this is followed by our ID authentication na po. So ito po yung mga IDs po na hinihingi or nare-require po nila. Hindi naman po lahat yan isasubmit natin. Isa lang po yung pipiliin po natin dito. Kapag nakapili po tayo ng isa, pipicturan po natin yan agad-agad. And then after po niyan, magsa-selfie or magfi-facial recognition po tayo. Kapag kinlik ko po yung confirm sa baba, may lalabas dito na information confirmation regarding my ID details or full name, like my ID number also. Kapag okay or tama naman po ito, kinonfirm ko po siya. And then dito na po ay kailangan ko nang mag-fill up ng aking personal information. And then after po niyan, dito sa baba is the employment information na. Guys, dito po wag kayong mag-alala kasi ito yung mga tinatanggap nila. Mapa-part-time, full-time, self-employed, student, retired, unemployed is walang magiging problema. Kasi ako naman ang pinili ko lang dito is unemployed at kahit unemployed yung piliin natin dito, kailangan pa rin natin mag-fill up po ng ating monthly income or work experiences or other details po dito. So, walang pinagkaiba kahit ano yung piliin natin doon sa ating employment status. Move on tayo sa next step, which is the emergency contacts na po. So, dito po sa emergency contacts, dalawa po yung hinihingi nila. Anyways, character references po ito. So, nangangailangan po sila ng dalawa lang naman. And ito po pala is magmamanually fill up tayo dito. I-fill up natin dito yung phone number po ng ating contact references. And then after po nito, magre-require naman po sila sa atin ng withdrawal account or withdrawal info. So, meron sila ditong e-wallet or bank account. So, e-wallet lang po yung pinili ko and then si GCash lang din po yung aking pinili dito. Then after po niyan, kinonfirm ko siya at sinubmit. And then nakalagay agad-agad po, the credit limit has been
inactivated. May nakita ko dito ang offer po niya na na-approve daw ako sa 3. Nakalagay na po dito, the loan application has been submitted. So you have requested 3 products. 3 products na in-request ko. The total amount po nun is 10,500 pesos. So nakalagay dito, once formally approved, the exact amount will be automatically transferred to your account. So grabe to. Auto disbursement pa din siya. Kasi natry ko kay MetaCash talaga dati. Na-disbursan talaga ako. Yun yung kaunahang try ko sa loan app niya eh. As in legit talaga na dumating siya sa account ko. Pero ito na nga no, tingnan natin tong nandito sa likuran niya. And then dito nga po, ito nga daw po yung 3 products daw na request ko. Which is nag-total siya ng 10,500 pesos. Kasi every loan app dito like si Quick Pesa, si Paymati, si FlexiFund is tag 3,500 po yung loan offer po nila sa akin. Pero ito, para makita nyo rin yung kanilang mga interest rate, ito yung mga yun ano. So pare-paras lang sila ng interest rate. Mapa Quick Pesa man yan, Paymatic, FlexiFund, ganun siya. Kung nakikita nyo dyan guys, may nakakatuwa ba sa interest rate or sa mga fees? Kasi transparent naman sila na hindi siya buong matatanggap. So mind you ha, if ever lahat to uutangan ko, di ba ganun na lang yung marireceive ko, di ba? Wala akong choice eh. Parang wala akong choice. Kasi nakita ko dito na in progress na siya. So under review na siyang 3. Wala akong choice. Hindi man lang ako hinayaang mag-decide na manghutang sa kanila, no? Sila na yung nag-decide kung maaprubahan ba ako. Well, to my case, no, for you to have an idea, kasi natry ko na nga po, yung isang kapatid niya, under kay MetaCash, nung naaprubahan din po ako, hindi ko talaga siya buong matatanggap, and then 7 days to pay lang po siya. Though hindi naman ako naharas, kasi sabi nila nangaharas daw to. Sa experience ko, hindi ako naharas kasi hindi ako nagpa-overdue. Nabayaran ko po siya on time. So, eto na nga, wait ko na lang siya. Mind you ha, kung maaprubahan ako, so grabing utang na naman to. Kasi 3 sila at wala akong choice kasi nga ganun yung proseso nila. Hindi tayo tinanong kung gusto ba nating utangan. Well, for me, confident naman ako na hindi nila ako pauutangin like this one. I knew it na rejected ako dito kasi nga nakailang try na ako before sa ganitong format din. Rejected din ako. Pero at least no, alam natin na sa katauhan ni Mintguard Loan App, si MetaCash pa din po pala ito. Para lang may idea kayo kahit papaano, 'di ba? Na i-share ko sa inyo yung full process kung anong nilalaman niya na loan app pala talaga siya. Confirm na siya din ay si MetaCash. Well, happy na rin ako kasi yun nga na-reject ako. Thank you Lord, na-reject ako dito sa mga ganitong loan app. Gustong-gusto kong ma-reject. Ang bigat ng pagbabayad natin dito. Well, anyways, no, baka may nakapag-try na sa inyo dyan kay Mintguard dahil nga naman loan app talaga yung atake niya sa mga ads. Available siya sa public, possible, maraming makakapag-try. Ngayon, kung ngayon pa lang napanood tong video na ito at na-try mo na, you can comment down below po ng experiences mo. Baka kasi ikaw na-approve ka kasi hindi naman porket na-disapprove ako, rejected na kayong lahat. Possible, may mga nauna nang nakapag-try sa akin or hindi napanood tong video na ito before trying, comment down below po. Para naman po aware din po iba nating viewers before trying this loan app. Well, don't worry guys, as long as may mga bagong loan apps akong mai-encounter, legit man yan or hindi, no? Alam niyo naman na sinusubukan at sinisilip ko po yan. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, please consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is ma-update ka at ma-notified ka. So yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video. I hope po nakakatulong tong video sa inyo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!